Isang gabi ng lagim ang nangyari sa Isla Verde. Mula sa lumang sementeryo doon ay bigla na lang nagbangunan ang mga bangkay at nagkaroon ng buhay. Naghanap ng kanilang mabibiktima at ang bawat maging biktima nila ay nagiging tulad din nila. Marami ang namatay at meron din namang mga nakatakas patungo sa kabilang isla. Kabilang si Maris na tinulungang makatakas ng nobyong si Wilson sakay ng bangka nito. Naiwan si Wilson sa isla dahil meron siyang kagat sa likod kaya't inasahan na niya ang malupit niyang kapalaran. Ngunit sa pagkabigla niya ay tila hindi siya naapektuhan ng kagat ng buhay na bangkay. Dahil doon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na kalabanin at lipulin ang mga buhay na bangkay gamit ang kanyang itak. Hindi lang siya sigurado kung ilan pa ang natitira dahil may kalakihan ang kanilang isla. Makalipas ang magdamag na pagliligpit sa mga buhay na bangkay, ay nakaramdam siya ng sobrang pagod, kaya't sumama siya sa iba pa sa pagtawid na rin sa kabilang isla upang makita ang nobyang si Maris. Ganun na lang ang tuwa ni Maris nang makita ang paparating na binata. Sinalubong niya ito ng yakap. Hindi naman maipaliwanag ni Wilson kung bakit hindi siya ginalaw ng mga buhay na bangkay magmula nang makagat siya ng isa sa likod. Nung una naman ay inatake na siya ng mga ito. Ani Maris, malalaman din nila ang dahilan pero sa ngayon kailangan muna nilang magpahinga sa isla na yon. Sa kanilang daw balikan ni Wilson ang isla nila para lipulin ang mga natitira pang mga buhay na bangkay kapag nakabawi na ito ng lakas. Sinang-ayunan naman iyon ng binata. Pansamantalang kinanlong ng nilipatang isla ang mga taga-Isla Verde. Napagkasunduan ni na Wilson at Maris na ilihim na lang muna ang tungkol sa kagat ng buhay na bangkay sa binata na hindi nakaapekto rito. Tutal naman, ang mga nakakita kay Wilson noong nakikipaglaban siya sa mga buhay na bangkay ay inakalang basta lang siya nakikipaglaban. Walang alam ang mga ito sa kagat niya. Hindi nila inaasahan ang pagdating ng ilang malalaking bangka sakay ang mga sundalo. Layunin pala ng mga ito na i-rescue ang mga nakaligtas at dalhin sa bayan. Ngunit kailangan i-check isa-isa. Anong namumuno sa mga sundalo, ang lahat ng may mga sugat o kahit maliit na kalmot ay may iwan sa islang iyon at hindi ililipat sa bayan at ang mga wala ay isasama sa ayaw man nila at sa gusto. Nangamba ang magnobyo na makita ang kagat ni Wilson sa likod. Hinawakan ng binata na mahigpit ang kamay ng dalaga at sinabi, "Huwag itong matakot. Okay lang na sumama na ito sa mga i-rescue at siya naman ay babalik sa isla para tapusin ang kanyang misyon." Muli raw silang magkikita kapag natapos na ang problemang iyon. Labis namang nalungkot si Maris. Pilit niyang kinumbinsi ang binata na ipagtapat na lang sa mga sundalo ang tungkol sa totoong nangyari sa kanya. Baka siya pa ang maging lunas nila. Dahil sa matinding pakiusap ng nobya ay sinubukan nga nila. Ngunit nang nasa pila na sila Wilson at makita ng sundalo ang sugat niya sa likod ay hindi siya dito pinaniwalaan. Nagpapalusot lang daw ito para makasama sa mga i-rescue. Anong sundalo, kung ano lang ang utos sa kanila ay iyon lang ang susundin nila. Hindi nila maaring isapalaran pa ang buhay ng iba. Dahil hindi makakasama si Wilson ay gusto na ring magpaiwan ni Maris. Ngunit hindi siya pinayagan ng sundalo. Sapilitang dinala ang mga okay sa kanilang check-up habang ang iba ay ipinagtulakan na maiwan dahil nagpupumilit ang mga ito na makarating din sa bayan para sa sigurado nilang kaligtasan. Subalit wala silang magawa sa protocol na pinairal ng mga sundalo. Niyakap ng buong higpit at paulit-ulit na hinagka ni Wilson si Maris. Pinaalala niya rito ang laging sinasabi sa kanya ng ina, mag-ingat at maging masaya. Tapos ay ipinangako niya sa nobya na muli silang magkikita. Pinaghiwalay na sila ng mga sundalo, kaya iyak na iyak si Maris habang si Wilson ay pilit tinatatagan ang loob. Nang makaalis na ang malalaking bangka ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Wilson ang mga panaghoy ng mga kasama niyang naiwan.
Tinanong niya ang mga ito kung may gusto bang sumama sa kanya pabalik sa Isla Verde upang lipulin ang mga natitira pang mga bangkay. Nagkatinginan ang mga tao. Anang isang lalaki. Nasa ligtas na lugar na sila. Bakit pa sila babalik ron kung nasaan ang mga halimaw na yon? Porke daw ba hindi siya naapektuhan ng kagat nito, magyayabang na siya at isasapalaran pa ang buhay nila? Segunda naman ang isa pa. Kung gusto niya magpakabayani, ay siya na lang at huwag na silang idamay. Hindi na nakapagtalo si Wilson. Tinalikuran na lang niya ang mga ito. Natulog siya buong magdamag at kinabukasan din ay inihanda ang bangka niya pabalik ng isla. Nagulat siya ng isang babae ang humabol at sinabing gusto niyang sumama. May dala rin itong itak at nagpakilala sa pangalang Yuri. Bago pa man makapag-react si Wilson ay inunahan na siya ni Yuri at sinabing desidido siyang bumalik na isla. Gusto niyang hanapin ang nawawalang kapatid na lalaki, 7 taong gulang. Akala raw niya noong una ay kasama itong nakatawid ng ina at iba pa niyang kapatid sa isla na yon. Pero hindi pala. Malakas ang kutob niya na buhay pa ito. Kaya sana raw ay hayaan siya ng binata na sumama pabalik doon. Hindi na nagsalita si Wilson. Pinasakay na lang niya ang dalaga. Habang sakay ng bangka ay nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa mga tinamo nilang sugat. Nagtaka rin si Wilson kung bakit tulad niya ay hindi rin naapektuhan ang dalaga. Sinabi ni Yuri na nakuha niya ang sugat nung iniligtas niya ang sanggol na pamangkin niya. Nasa duyang kasi ito ng lapitan ng buhay na bangkay. Hinarang niya ang braso niya kaya siya ang nakagat. Akala talaga niya ay magiging tulad na rin siya nila kaya pinauna na niya sa pagtawid ang nanay at mga kapatid. Pero ayun nga, lumipas ang oras na wala siyang naramdamang pagbabago sa katawan. Nagtanungan sila kung anong posibleng dahilan. Ani Yuri, kung mga kinain ang pagbabasehan, wala naman siyang ibang kinain nung araw na yon, kundi ang tindang ginisang gulay ni Aling Leticia. May sangkap iyon ng mga hilaw na dahong kinuha nito sa gubat. As in hilaw na hinalo sa ginisang gulay. Bukod doon, ay wala siyang kakaibang nakain nung araw na yon. Napateka si Wilson dahil kumain din daw siya noon. Wala raw ganang kumain ang nanay niyang may sakit kaya't siya ang umubos at nabili rin niya yon kay Aling Leticia. Kung ganun, kailangan mahanap nila ang matandang tindera. Baka tama ang hinala nila. Ayun ang dahilan kung bakit sila nakaligtas. Sabi ni Yuri, wala sa mga lumipat sa isla si Aling Leticia kaya malamang ay nasa Isla Verde pa ito. Nang makatuntong ulit sila sa Isla Verde ay 3 ang naging layunin nila. Ang patayin ang mga natitira pang mga buhay na bangkay, ang hanapin ang nakababatang kapatid na lalaki ni Yuri, at ang hanapin si Aling Leticia. Halos wala na silang makitang buhay na bangkay, mangilan-ngilan na lang, ngunit ang kapatid ni Yuri ay bigo pa silang matagpuan. Si Aling Leticia naman ay nakita nila sa loob mismo ng gubat sa isla. Sinabi nila ang nangyari sa kanila. Nagulat sila sa sagot ng matanda. Inaasahan na raw niya iyon. Ipinagtapat din niya sa dalawa ang kinalaman niya sa nangyari. May grupo raw na lumapit sa kanya. Pinapahanap ang isang uri ng halaman. May nakapagsabi raw kasi sa mga ito na mahusay siyang kumilatis ng mga halaman. Nang makuha niya ang pinapahanap ay pinangakuan siyang babayaran ng malaki. Pero hindi naman tinupad. Yung bahay niya ay malapit lang sa sementeryo, kaya nakita niya nang bumalik ang grupo sa isla na may dalang mga galon. Sinundan niya ng palihim. Ayon sa narinig niyang pag-uusap ng mga ito, ang laman ng mga galon ay mga kemikal at isa sa sangkap niyon ay ang katas ng mga halamang ipinakuha sa kanya. Nagtulong-tulong ang grupo para hukayin ang mga bangkay sa lumang sementeryo. Yung mga nasa nicho hindi na nila ginalaw. Nang marami na silang mahukay, ay sa kanila ibinuhos ang laman ng mga galon sa mga ito. Wala naman daw nangyari, kaya't ibinaon ulit ng mga ito ang mga bangkay at nagsialisa na. Takang-taka raw si Aling Leticia noon kung ano ba talaga ang inaasahang mangyari ng mga ito. Kinutuban daw siya ng masama, kaya't nagtungo ulit siya sa gubat at nanguha ng mga ganoong halaman.
Naisipan niyang ihalo iyon sa niluto niya dahil gusto niyang malaman kung ano ang posibleng epekto niyon sa tao. Nagkatinginan sina Wilson at Yuri. Sa galit ni Yuri ay inamba niya ang itak sa matanda, ngunit pinigilan siya ni Wilson. Ano Yuri, paano kung naging masama ang epekto niyon sa tulad nilang kumain? Pinakalma naman siya ni Wilson. Nangyari na raw ang lahat. Wala silang magagawa pa. Ang mga bangkay na binuhusan ng kemikal na may sangkap ng halamang iyon ay nabuhay at sila namang mga buhay na nakakain ng lutuing may sangkap niyon ay nagkaroon ng panangga laban sa virus mula sa buhay na bangkay. Ngayon, ang tanging magagawa nila ay subukang ibalik sa dati ang lahat. Hindi na raw maibabalik sa dati ang lahat, ani Yuri, dahil marami na ang buhay na nawala. Sa kabila ng paghihinagpis ni Yuri, ay inusisa pa rin ni Wilson sa matandang babae ang tungkol sa halaman. Tapos ay nanguha sila ng marami nito. Nang makakuha, ay nagpaiwan ng muli si Aling Leticia sa gubat. Nagpatuloy sila sa paghahanap sa kapatid ni Yuri. Masaya ang dalaga na sinamahan siya ni Wilson sa mga oras na yon na gusto na niyang sumuko. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Dahil sa kabutihang loob sa kanya ng binata, ay naramdaman niyang gusto na niya itong makasama palagi. Kahit pa saan sila dalhin ng pandemyang iyon sa isla, kasalukuyan silang nagpapahinga habang nakasandal sa puno si Wilson at napapaidlip ay nakatitig sa labi niya si Yuri. Tila naakit itong hagkan ang binata. Unti-unti na sana niyang ilalapit ang mga labi niya nang biglang magkaroon ng malalakas na pagsabog mula sa malayo. Sa direksyon kung nasaan ang bayan. Napadilat si Wilson. Naisip agad nila na nakarating na rin doon ang mga buhay na bangkay. Baka may nakalusot sa mga ni-rescue. Labis na nag-alala si Wilson para sa nobyang si Maris. Mahirap para kay Wilson na iwanan si Yuri sa paghahanap nito sa kapatid. Ngunit hindi naman niya maaring pabayaan si Maris. Kailangan niya itong puntahan. Bitbitin niya ang mga halamang maaring makatulong sa pagsugpo sa virus. Hinawakan ni Yuri ang mga kamay ni Wilson at pinasalamatan sa pagtulong nito sa kanya. Aniya, ipagpapatuloy niya ang paghahanap sa kapatid at umaasa siya na hindi pa iyon ang huli nilang pagkikita. Sinabihan ni Wilson na mag-ingat ang dalaga, tapos ay pinaandar na nito ang bangka palayo sa isla. Malungkot na inihatid siya ng tanaw ni Yuri. Tama ang hinala ni Wilson. Ang mga buhay na bangkay ay nakarating na rin sa bayan. Maging ang mga sundalong nagbabantay sa barikada ay nangawala na. Ang intensyon ni Wilson ay mailigtas si Maris, kaya't lahat ng buhay na bangkay na humarang sa daraanan niya ay winawakasan na niya ang buhay. Sinuyod ng binata ang bawat sulok sa bayan, ang mga estasyon at evacuation center na pwedeng pinagdalhan sa mga nirescue sa isla. Ngunit hindi niya matagpuan ang nobya. Magulong-magulo na ang buong bayan. Hanggang sa makarating si Wilson sa isang kalye, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod. Si Maris ang nasa isip niya. Ganun na lang ang kaba niya nang bigla mula sa kung saan ay magsulputan ang mga buhay na bangkay. Tinakbo niya ito para sa klolohan habang isinisigaw ang pangalan ni Maris. Ngunit bago pa man siya makalapit, ay naunahan na siya ng mga buhay na bangkay sa babae. Galit na pinagtataga niya ang mga buhay na bangkay na nagtangkang lumapit sa kanya. Nang mapagod, ay saka siya ng lulumong napaluhod. Napaiyak siya sa isipin na iyon ang kanyang nobya na hindi niya nailigtas. Ngunit ganun na lang ang gulat niya nang may kamay na dumantay sa balikat niya. Si Maris. Akala raw niya ay iyon ang babaeng inatake ng mga buhay na bangkay dahil tulad ng jacket niya ang suot nito. Kasing katawan at parehas din ng buhok. Sinabi ni Maris na ang babae ay nakasama niya sa evacuation area. Pinasuot niya rito ang jacket niya dahil nanginginig ito sa lamig. Tuwang-tuwang niyakap ni Wilson ang nobya at nangakong hindi na sila maghihiwalay kahit anong mangyari.
Ilang araw pa ang lumipas na nakipagsapalaran sina Wilson at Maris sa mundong puno ng mga buhay na bangkay. Nang makakrus nila ng landas ang isang scientist na nagtrabaho rin sa gobyerno, ipinagkatiwala rito ng binata ang tungkol sa mga halaman na base sa kaalamang ipinagkatiwala rin sa kanya ni Aling Leticia. Umaasa sila na sa pag-aaral nito sa halamang iyon ay mariresolba ang hindi magandang sitwasyon nila ngayon. Samantala, sa Isla Verde, sa wakas ay natagpuan na rin ni Yuri ang kapatid niya na natutulog sa loob ng isang sirang bangka. Napaiyak si Yuri sa tuwa. Aalis silang magkapatid sa isla upang sundan sa bayan ang ina at mga kapatid. Bitbit ang pag-asa na muli rin silang magkakasama-sama.